Double A sa Double B, ang tambalan ni Igang at Ali. Double A sa Double B, Jeng. Suspended the CPCS, the EO 203, and this replaced EO 203 for the GOCCs. So the Philippine Board submitted to GCG the current authorized rates as of June 2017 in violation of sections 9 and 11 of the IIR of EO number 36. This will in effect cause a lot of actual diminution of salaries of the current employees. Signed, we have submitted the signatures also, Your Honor. Thank you, Your Honor. Thank you, Ms. Francisco. Ms. Francisco, before we proceed, please allow the chair to ask just a few questions. But before that, for our common education, let me read to you, related to your statement earlier, that some documents are forthcoming. The signatures, yes, Your Honor. Yes, okay. This is for our information. Mindanao employees are signing, Yes. and then Visayas. I just want to highlight this because in Article 6, investigation of committees, no? Section 3, oppositions or complaints. No opposition or complaint filed by a non-member of the commission to a nomination or appointment shall be considered by the committee unless it be in writing, under oath, and presented to it before the said committee has made its final recommendation. So the oppositor or complainant shall be duly notified of the date when his opposition or complaint will be considered. Ma'am, I just want to share this with you because this is the moment of truth. We have a timeline to follow. Okay? So you will have to understand that what you present now, is what is entered into the record for the committee's deliberations. Okay. I understand, Your Honor. I have a second question. Out of curiosity, when did you decide to file your opposition to the confirmation of the nominee, Secretary? We've been monitoring the confirmation hearings, Your Honor. Matagal na po namin gusto mag-fight actually ng opposition. Actually, ang mga staff po natatakot lang po. So, finally, when they heard that this is the, sir. Natatakot sa ano? Sa kanino? What generates that? Siyempre, sir, we are government employees. Sa PhilHealth po kasi, pag hindi, Sa Double B, ang tambalan ni Igang at Ali. Double A sa Double B. Good morning uli. Kami na ni Ali. Ay, teka, ito yung pina-follow up natin, yung pagdating sa bansa ng isa sa mga suspect dito kay Acho. Suspect na ba siya? Hindi pa lang person of interest to? Suspect nakasuhan na, no? Nasa NAIA Terminal 1 si Mau de la Cruz. Mau! Ay, dito kami, Arnold Dali, sa mediator sa Department ng NAIA Terminal 1 at inantay nga namin. Yung dito sa flight radar, base sa flight radar, estimated time of arrival 11:35 a.m. Ito galing ng Taiwan ito at malapit na sa Pilipinas, Galing silang Chicago, di ba, Mau? May escort ba siya? May escort siyang otoridad natin? Wala. Wala kaming impormasyon. Pagkakalam ko, kasi release for further investigation sila. So, wala pang hindi sila pwedeng damputin. At tatawag rito, ang distansya ng aeroplano, 528 kilometers. So, 54 minutes pa bago mag-land dito sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino o sa runway dito sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. So sa ngayon, media nandito, namimigay na mamahagi na ng kanilang pass para pagpasok sa loob ng Terminal 1 para salubungin niya. Etong si Ralph Trangia, yung isa sa mga suspects sa pagkamatay ng Manila hazing victim na si Horacio Castillo III. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, yan ay sa Paradio DCW, lang kinikilingan, wala pinaprotektahan. Maraming salamat, Mau de la Cruz. Samantala, ito, inabangan din natin yung development dito sa Amerika. May isa pong lalaki ang nabaril sa Texas Tech University Police Division sa Lubbock. At yung campus po, yung Texas Tech University, ay na-lockdown na ho kasi ayon po sa pulisya doon, yung special weapons and tactics nila, dinispatch na para hanapin yung suspect na still at large. At ayon kay Lubbock Police Officer J. Rogers, kinumpirma niya
na isang tao po ang nabaril sa loob ng paaralan, pero hindi pa siya nagbigay ng detalye. Pero ang nabaril po ay isang police officer. Diyan po ayon sa Lubbock Television Station, KCBD. Pero dun sa Twitter po nung Texas Tech University, nag-a-advise na po sila, pinapayuhan yung mga tao nila doon na kung maaari yung nasa loob ng campus, mag-ingat kayo at proteksyonan nyo na ang inyong sarili. Yung mga iba naman pinagbabawal ang pumasok dito sa loob po ng Texas Tech University. Ayan po nangyayari ngayon sa Amerika. Tunay na pambayan, walang personalan. Ito naman, paano ka magbibigay ng proteksyon? Bago natin iwanan lang si Tranja. Si Tranja. Siyempre, miyembro ito ng Aegis Juris Fraternity. At pinaniniwalaan na siya di umano yung nagmaneho Treasurer, di ba? kay Acho Castillo papuntang Chinese General Hospital nung umaga po nung September 7. Official yan. Sergeant at ng Arms. Aegis Juris. Ngayon nga yung inaano nga yung nanay ngayon. Kung ikaw kasi yung anak mo, nako, di ba? Food for thought yun. Kung ikaw yung anak mo nasangkot sa ganyan, itatakas mo ba? Hindi, sinamahan niya nga eh. Diba yun nga di ba? So may pananagutan ba yung magulang? Kung ano yun, obstruction. Obstruction of justice. Diba? Kung Kaya lang, di na kakasuhan napag-aralan. Yung bansang pinuntahan nila, may extradition treaty naman. Kasi, di ba, pag nanonood ka ng mga pelikula na ganyan, di ba, pag pugante ka, pupunta ka dun sa bansa na walang extradition treaty yung ano. Sige. Huwag Diba, na, yung bansa mo. Nagturo pa no? huwag na nating turuan ng mga... Punta lang kay Kamuning. Paano ka lang magbibigay proteksyon sa karapatan ng mga mobile phone subscriber? Abo! May karapatan tayo. Interesante yan Inihain sa kamera. Ano mga karapatan yan, Weng? Good morning. Marami. Good morning, Marami. Igan at Ali. Good Marami. morning. Good morning. Kung papasa at mapapagtibay itong panukala ni bayan mo na Representative Carlos Tagani Zarate, makokontrol ng gobyerno ang singil ng mga telcos sa bawat serbisyo ng mga ito gaya ng text at tawag sa cellphone. Sa House Bill 6563 o Mobile Phone Subscribers' Rights sa Zarate, obligado ang telcos na magsumite ng petisyon sa National Telecommunication Commission sa tuwing magbabago ang mga ito na singil sa kanilang serbisyo, samantalang ang subscribers naman pwedeng harangin ito sa pamamagitan ng isusumiting oposisyon. Magiging basehan naman ng NTC kung papaboran o hindi ang petisyon ng telcos ay kung gaano kabigat ang magiging epekto nito sa publiko lalo na sa mahihirap at maliliit na negosyo. Itinatakda din ng panukala na kailangan magkaroon ng sukatan ng performance ng telcos base doon sa success rate ng tawag sa linya nito, kung malinis ang linya at yung tinatawag na data drop. Iniuutos din ang detalyadong billing sa postpaid subscribers. Ipinagbabawal nito ang expiry ng prepaid cards para makonsumo ng subscribers yung kabuuan ng halaga ng kanilang load, habang bawal din ang mapanloko at hindi totoong advertisement ng telcos, gayon din yung unsolicited commercial advertisement. Ang lalabag po na telco kung magiganap na batas ito ay magmumulta sila ng 1 milyon hanggang 10 milyong piso o kaya naman masuspende o makansila ang kanilang prangkisa. Ang Ayun inyong lang ba, kapuso- di ba parang, ano ba yung karagdagang bayad ng 50 pesos pag gusto mo hard copy yung bill mo, yung statement? O, isa pa yon. Dapat Diba? daw yun, libreng ibinibigay kasi karapatan mo na yan. Kung customer ka na nga, nagbabayad ka na. Yung iba May kasi, tatanungin kung gusto mong paperless, di ba? Na Oo. hindi ka na makakakuha na hindi na i-mail yung billing statement mo. Yung iba kasi, they Yung prefer na yung napuputol, filing mo. yung napuputol, bayad din yun. Parang drop Putol, call? Oo, drop call. Pag drop call, di ba, normally may bayad yun, Igan. At Minsan nga, tatawag ka ulit pa nagbagong billing. Yung ilan ang reklamo, pagbili nila, bawas na yung prepaid. Nawawala yung yung load nila. Oo, bawas na eh. Diba, Isa no? pa yun. Yun At saka eh. yung nakakairitang unsolicited advertisement, yung maya-maya, bukas ka ng bukas sa Hindi. messages mo, tapos hindi mo naman... Eh, yung hindi mo naman dadating yung ng 10 advertisement oras na na, yun. di ba? Yung parang tulog ka na. Ako Di ba minsan merong tulog ano na. yun? Kami Tama. natatanggap akong ganyan eh. Meron kang gagawin para hindi ka na tumatanggap nun. Kahit Paano? i-off mo, Igan. Meron parang- meron silang system na i-off mo yung Oo. kanilang unsolicited May number commercials. tapos papadala mo na ayaw mong tumanggap ng mga ganitong promo. Ganun. Meron eh. Meron. Pero lumulusot pa rin, Igan. Nakakalusot nga yung iba eh. Oo. At base din sa panukala ni Zarate, kung halimbawa, smart ka ngayon, gusto mo mag-glow, dapat may karapatan ka na i-retain yung same number na gusto mo ma-retain. Talaga? Oo. Para Dito hindi sa ka na panukalang magbabago batas ng na to? number. Yes, oo. Tama Kasi ka siya, doon. Congressman Zarate, Oo. yung si Antonio Luna. O di yung ba? Reggie, balik tayo sa General registration ng SIM cards. Wala na talaga Wala yun. pa.
Hanggang ngayon, wala Hanggang pang bla-bla lang. nakakapasa dito. Oo. Oo. Wala, talagang Hanggang ayaw, bla-bla. ayaw ng telco Ano yung yun, registration. lobby? Ano ang lakas ng lobby nila? May nakakausap kami mga congressman na nagsasabi, oo, malakas ang lobby. Lakas ang lobby lang ng- yan. Oo. Tsaka Buti. third player, Tama. ano, wala na talaga ng viable na third player. Duopoly lang talaga ang smart. Abangan natin Duopoly. sa- Duopoly, tama, oo. Abangan natin sa Iring Sarati, tatayo yan. Mamili ka! Postpaid o prepaid? Yan. O siya, Ang inyong kapuso, Rowena Salvas na GMA Super Radio DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. O, Senado, lipat tayo. Nim Faravelo, ang report niya ay tungkol dito sa mga nakabiting trabaho ng Energy Regulatory Commission. Inaasahan ng maaksyonan ngayong nasipa na si dating Chairman Vicente Nasipa Salazar. na. Finally, no? Wala na. Nim Faravelo, good Pero morning. tingnan mo, ang nagtatanggal, Pangulo, Office of the President. Ha? So, dumaan to sa mga due process, Nimpa, no? Oo, kasi final na yung decision. Oo, at biro mo, kasama ng Pangulo, decision, at hindi lang siya sinipa. Forfeited din yung kanyang mga retirement benefits, hindi na rin siya At pwede hindi na siya pumasok pwede. ng Perpetual posisyon sa disqualification, di ba? gobyerno. Oo. Kaya mabigat yung decision dito kay Energy o dating Energy Regulatory Commission Chairman Vicente Salazar. At dahil din nga sa pagkakasibak na rito sa pwesto, pinagdo-double time ni Senator Sherwin Gatchalian ang Energy Regulatory Commission o ERC sa pagresolba sa mga nakabitin doong petisyon at issue sa power sector. Wala na anyang dahilan na mabitin pa ang trabaho doon dahil klaro na natanggal na sa pwesto si Salazar. Sa mga pagdinig ng Senate Committee on Energy na kanyang pinamumunuan, sabi ni Gatchalian lumutang na naapektuhan ng leadership struggle sa ERC ang mga trabaho nito. May mga pending petition sa ERC na maaari makaapekto sa supply at presyo ng kuryente. Sinubak kahapon ng Malacanang si Salazar dahil napatunayan sa kanilang investigasyon ang umanikatiwalian nito. Sinasabing may pinaborang supplier at walang konsultasyon sa ERC board na ito mag-appoint ng mga officers sa ERC at na mag-approve din ng mga power purchase agreement. Nasuspindi ito mula March 2017 hanggang tuluyan ng sinibak. Sabi ni Gatchalian, inaasahan niya na ang pasya ng Malacanang na tanggalin si Salazar ay magsisilbing babala sa mga taga-ERC at sa iba pang nasa gobyerno na seryoso ang gobyerno sa paglaban sa katiwalian. Mula dito sa Senado, Nimpa Ravelo ng GMA sa Nimpa. Radio DCWB Igan. Kay Secretary Obial, may balita ka? Ongoing yung confirmation hearing. Pero Oo. last na niya yan, di ba? Posible. Oo. Posible. Oo. Ang isa sa mga oppositors ngayon, dalawa yung oppositors, yung isa, yung dating president ng PhilHealth na ang announcement ni Ubial ay nag-resign pero actually daw sinibak ni Ubial Dahil, ang gusto, ceremonious. dahil yan yung unang alam ni Ubial na hindi siya mako-confirm, gusto niya maging presidente siya ng PhilHealth, di ba? Yun yung Ayun una yung eh. isang allegation, Yun yung oo. allegation dun eh. Oo. So may karapatan ng nag-testify- DOH na magsibak ng presidente ng PhilHealth? Yan ang itatanong natin Yun mamaya. nga, oo. Pero yun nga yung reklamo ng dating president at CEO ng PhilHealth, si Dr. Hildegardes Dineros. Ayun. Ongoing pa yung Ongoing. confirmation hearing ng Sige. commission on appointment. Dahil Balik sa inyo, Igan bukas, Ali. Wednesday na, no? Yung CA, bukas, no? Plenary. Okay. Thank you, Nimpa. Okay, oras po natin. Teka lang, ha? Alas G50 na. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B. Kapag sa balita, yan ang aming anata. DZWB Super Radio 594. Lagi naka-alerto, serbisyong totoo. DZWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZWB. Sinabi ni Pangulong Duterte na batid niyang hindi lahat ng pulis ay matino. Hindi niya gustong may mga inosenteng tao na papatay dahil sa kampanya kontra droga. Pero hindi raw niya ititigil ang kampanyang ito. News to go, alas 11 sa paghahatid ng balita. Triplen tagumpay nga natamon itong ating bansa. Tumatak sa bayan ang kanyang tapang. Ito yung itsura ng labanan dito sa Marawi. Sumusugod sa gitna ng pinakamalalaking naggaganap. Narito po ang News TV Quick Response Team sa Nepal matapos natin
tumama ang malakas na lindol. Upang maiulat ang katotohanan, Jiggy Manikad, GMA News International Award-winning reporter and news anchor. Tatak, serbisyong totoo. Wala na ang countdown ngayong Pasko! Kaya naman, mas maaga ang aginaldo! Narito na ang pagbabalik ng RGMA Pera Sorpresa! Tara na't sumali! Isulat sa papel ang inyong personal details! Isulat sa labas ng sobre ang RGMA Pera Sorpresa! With number, kalakip na produkto! At RGMA Station na pinakikinggan! Pwede ka manalo ng up to 1 million pesos! Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng Puna. Insofar as the correspondence, Police Chief Inspector Amor Cirillo, PO3 Arnel Juarez, PO1 Arimias Pereda, and PO1 Jerwin Cruz, considering that you have already submitted the rejoinder, then insofar as you are concerned, your case is already being submitted for resolution. But we have to wait for the other respondents, the submission of the counter affidavit for the other respondents, which Attorney Yuan has committed to submit on the 17th. October 17. October 17. So, may we know from the Public Attorney's Office if you intend to file a reply should the counter affidavit be submitted on October 17? May we be given period of 10 days, Your Honor? They committed to submit the counter affidavit for the 12 respondents on October 17. So, I think the most that we can give you is 3 days. Yes, because we wish to wind up with the inquiry on the 3rd week of October. So for the last week, we want to have time to study the case thoroughly, discuss among the panel members, so we can come out with a resolution before the end of October. Your Honor, we beg the indulgence of the honorable panel because
The panel constituted for this case, we are going to Cebu on the 17th, Your Honor, for a seminar until the 20th. So, we will not be back. A sa Double B, ang tambalan ni Iga. Sa Alisto, may iba't iba na naman pong mga modus sa kalye ang aming pong ihatid sa inyo, lalo na sa mga pedestrian at mga sangkot ay mga motorsiklo. Kaya ingat po, huwag kayo maging biktima, ating mga maging riders. Alisto. Oh, sunod-sunod ngayon. Oo nga eh. Kanina nga nakatigil lang yung truck. Oo. Binangga, lasing yung Ay, rider. At may flash report ba yan? Flash report, ha? Teka! Super Radio DZWB Flash Report! Birthday ni Igan! Deklarado. Tuesday, ikaw na magbalita! Sige nga, Tuesday. Good morning. Nagulat naman ako sa flash report na yan. Naman. Special yan. August, ha? Special. Last year pa ito dineclare, papaalala lang natin ngayon. Para hindi malimutan. August pa last year, binaba na itong papel, na-report na natin to. Pero dahil malapit na, kailangan nating i-remind. Naman. Ito ay yung para sa holiday sa October. Para makinig lahat. Oo, October 31. Hindi yung pa binabangkin, nakakardya na kami. Oh. Ganun ba? Oo. Alam nyo na. Ay, paalam na ako, alam nyo na. Joke. October 31, Tuesday ito. Okay, Ito ay Tuesday. bigtiras ng Undas, di ba? Okay. So yun ay magiging additional special non-working day. Okay. Okay? Tapos yung November 1, yan yung araw ng Undas. Wednesday. Hindi, special non-working day. Special non-working day, Wednesday naman yun. So, Sayang, may pasok pa ng diba? Thursday, Friday. Na-sandwich pa yun eh. Nag-sandwich, October 31 kasi kalagitnaan eh. Martes, Sige na. tapos yung November 1, Miyerkules. Oo nga. Yung Lunes, ipit pa rin. Oo nga. Teka, sa yung ASEAN, may balita ka, November Eto, 13? yung ASEAN na yan, last week pa namin kinukulit yan. Ano? Actually, mga 2 weeks ago pa kasi lumalabas na sa mga social media, di ba? Yung memo, Wala pa rin. Naku, ewan ko ba kung bakit kailangan pa nilang i-hold yung mga papel na yan? Hawak naman na nila. Kung saan-saan social media accounts na lumalabas, ayaw pa rin ilabas. So, mag-aantay lang po tayo. Hawag lang daw po kayo mainit. Antabayanan lang. Ha? Antabayanan. Huwag na kayo bibili ng mga ticket. Oo, ha? Salamat. Alam mo naman tayo, pag hindi natin hawak ang papel, mahirap nating tayo ang mag-declare. Wala tayong i-quote. Salamat. Yan po ang komentaryo ni Tuesday. Pasensya na. Kasi ang kulit-kulit na namin dito. Hindi Nahihingi kami report. ng papel. Okay. Sabi sa amin, Uy. okay mainit. Mag-antay lang kayo, ilalabas niyo yan. Papaalam na kami. Paalam ka na, news to O na. siya, sige, babay na. Ang inyong kapuso, Tuesday 7 yun ng GMA sa Radyo DZWB. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Ito, ano lang yung Parang nasusian. nangyari lang sa Amerika na Ano yan? nahuli na yung suspect. Good At naman. yung thank lockdown God. na lift na doon sa campus, doon sa Texas Tech University. Okay? Okay, papaalam na muna kami. Asahan namin kayo bukas. Salamat po sa lahat ng ating nakasama sa AA sa Text Double B. pabaon. Text pabaon natin. Faith in God includes faith in His perfect timing. Sa mga naiinip sa kanila answered prayer. Faith in God includes faith in His perfect timing. Napapaloob po sa sinasabi nating pananampalataya sa Kanya, no? Sa may kapal. Yung pananampalataya sa Kanyang perpektong tiyempo. Kung kailan niya sasagutin ang ating Okay, pananampalataya. mainip. Okay, lagi namin paalala Patience sa inyo. is a virtue. Lagi namin paalala sa inyo. Kahit Ayan ano si pang- Kaka. Lagi niyo bubo. Ay. Yun. Bye-bye, bye-bye. God Thank you, is Lord. good. All the time. Yun. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng muna at balita. Ang kulit ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit ang saya ng umaga. Double A sa Double B.